Maliban sa unoriginal content, ang flag for behavior at flag content, ito yung mga pangunahing dahilan kaya tayo nagkakaroon ng restriction. At pagka tayo ay nagkaroon ng restriction, automatic ito na tayo ay madidemonetize. Hindi na mag-earn ang ating mga i-upload na mga reels o kaya yung ating mga long form video. Kaya sa video ito yung ating tatalakayin ngayon kung paano ba natin maiiwasan magkaroon ng flag content at flag for behavior. Dahil alam naman natin na walang solusyon dito pagka ikaw ay nagkaroon ng restriction sa mga ganitong violation. Okay? Kaya tatalakayin natin ngayon kung paano ba natin to iiwasan. Prevention lang po talaga yung kaya natin gawin para hindi tayo magkaroon ng flag for behavior at flag content. So, ang mga restriction na ito ay mayroon pong 6 na category. Pero ang kadalasan na nagagawa lang natin siguro dito ay yung 3 at ito yung ating tatalakayin ngayon. Sapagkat alam ko sa mga ginagawa nating video sa ating pagla-live, ang 3 ito yung mga nagagawa na natin na hindi natin namamalayan. At ang unang-una dito, ito yung profanity o mga salitang malalaswa, okay? O yung mga kakulangan sa paggalang ng mga salita, kawalan ng disiplina, at yung may mga galit. 'Di ba minsan pagka tayo ay nagla-live o kaya tayo ay naggumagawa ng mga reels video o kaya long form video man yan na merong tema na mga real talk ganyan, 'di ba? Hindi natin na napapansin na may mga nagagamit tayo sigurong mga salita na napapaloob dito sa profanity. Kaya nagtataka tayo na bigla na lang magkakaroon tayo ng restriction. Yung pala nadedetect ni Meta na may mga salita tayo o kaya yung kung paano natin na i-deliver yung salita, baka kahit na sa atin ay hindi yun pagalit o hindi yun malaswa, pero sa mga ibang lengguwahe, pagka ito ay na-translate ni AI ni Facebook, ito ay may malaswang kahulugan. Kaya kadalasan ito yung mga nagiging restriction natin, 'di ba? Flag content o kaya flag for behavior. Okay, so ang pangalawa naman, ito yung derogatory words o mapanglait na salita. Meron pa diyang mga mapanirang puri, pangutya, nagpapakita ng pagtanggi sa isang tao o grupo, or parang diskriminasyon, ika nga. Pag tayo din ay gumagawa siguro ng video o kaya tayo ay nagla-live, may mga nagagawa tayong mga ganito na mga nasasabi na derogatory words. Yung halimbawa kahit nagbibiro-biroan lang, parang na-detect ni Meta na iyon ay parang nilalait natin yung isang tao o kaya yung nandun sa ating live, kahit naman sa loob natin ay hindi. Okay? Or minsan siguro may mapanirang puri tayong salita na nagagamit, or baka minsan na ano natin yung tao na parang sinisiraan natin siya o against tayo dun sa kanyang pagkatao, kasi para diskriminasyon yan o kaya yung sa mga kulay natin bilang mga tao. Meron kasi minsan na hindi naman lahat, baka natin nagagawa yung mga ganun na hindi natin sinasadya, kaya bigla na lang tayong nagkakaroon ng restriction. At ang pangatlo ay yung crude gesture. Ano ba tong crude gesture na to? Ito yung mga magagaspang na kilos. Okay, yung 'di ba pagka nagla-live tayo minsan na nagkakabiroan-biroan, siguro may mga naikikilos tayo na nadedetect ni Meta na pumapasok dito sa restricted category niya. Okay? O kaya minsan yung mga mahahalay na galaw ng kamay o katawan. Okay? Yung mga 'di ba pagka gusto nating i-express yung ating gustong sabihin, minsan hindi natin masabi pagka hindi natin iginagalaw yung ating kamay, 'di ba? Sumisinyas-sinyas pa tayo na para ma-express lang natin yung ating gustong sabihin. Okay? Minsan may mga sa expression din ng muka. Okay? Minsan kahit na 'di ba, minsan may mga
napa-plug content, yung mga gumagamit ng mga filter na may mga black eye diyan. 'Di ba nagkakaroon sila minsan ng plug content or plug for behavior kasi nga yun ay kasama sa expression ng muka at napapaloob dito sa crude category o crude gesture. Okay? So ito lang siguro yung tatlo dun sa 6 na kategorya, yung iba hindi naman masyado ng hindi natin siguro talagang ginagawa iyon, kaya hindi ko na ito itatalakayin dito. Yung itong tatlo lang talaga ang kailangan nating mga pag-ingatan, okay? Kasi wala talagang solusyon na naibibigay si Facebook tungkol dito sa restriction kung paano ba masusolusyonan o matatanggal. Kasi pagka nagkaroon tayo ng restriction, ihintayin na lang natin kung kailan niya ito tatanggalin. Pwede ka namang mag-request review at mag-appeal. Kaya lang medyo may katagalan pagka yun ang hihintayin. Kaya ang pinakamabisang gagawin lang natin dito ay prevention. Kailangan lang nating iwasang gawin itong tatlo lang na bagay na ito o yung tatlong part ng category na ito yung dapat nating iwasan para po hindi tayo magkaroon ng plug for behavior, plug for content, at maiwasan nating magkaroon ng restriction. At syempre, pagka wala tayong restriction, tuloy-tuloy ang ating monetization, tuloy-tuloy ang aking kita. Happy lahat, di ba? Okay. So sana huwag niyong kalimutang i-share ang video na ito at kung may natutunan kayo, ipaki-follow naman po itong page ko para lagi kayong maging updated sa mga video pa na aking i-upload sa mga susunod na araw. Okay? Salamat!